mga kapatid na kanta. Kaya yung sinabi ko kanina, ang bawat isa na lalabas sa kurtinang yan, mga kapatid, ay nagre-represent ng kanilang buhay, past and present. Sila ay kilala ko rin, mga kapatid. Isalamin nyo lang yung sarili nyo sa kanila. Ako na kong tatawagin, mga kapatid, ay si Brother Lando. Tingnan nyo mabuti yung flashcard. Tingnan nyo mabuti, mga kapatid, kung ano ang nakalagay sa dati niyang buhay. Mabisyo, alak, at sigarilyo. Hindi ito scripted, mga kapatid, dahil inalak ko si Brother Lando, mga kapatid. Alam niya kung ano ang buhay at kung gaano karami ang alak niya na naiinom araw-araw, mga kapatid. Ang susunod na tatawagin ay si Brother JR. Hallelujah. Tignan niyo lang mabuti, mga kapatid, kung ano yung buhay niya noon. Yan po yung totoong pangyayari. Hindi po scripted yan, mga kapatid. Pumili kami ng mga tao para maging witness kung ano ang kabutihan ng Panginoon sa buhay nila, mga kapatid. Siya ay walang galang, kapagmura, hindi sumusunod sa magulang. Rebelde, kung tawagin, mga kapatid. Ang susunod na tatawagin na si Sister Aline. Ito, nabless ako sa tao ito, mga kapatid. Mahilig siya sa layaw. Mahilig siya sa bagay na nagpapasaya sa kanyang laman, mga kapatid. Nagpapasaya sa kanyang sarili. Dahil she loves herself so much. Siya ay rebellious. Actually, mga kapatid, anak siya ng pastor. Anak ng pastor, mga kapatid. Tingnan niyo mabuti kung ano yung nakalagay sa flashcard. Siya ay worldly pleasure, rebellious, black sheep. Itanim natin sa isip, mga kapatid, anak siya ng pastor. Paano nangyari na ang anak ng pastor, mga kapatid, ay naging ganyan? Pang-apat, mga kapatid, Brother Richard. That's true. Kung ano yung nakikita nyo sa kanya yung placard, mga kapatid, hindi yan gawa-gawa. Dahil magiging sinungaling ako, pananagutan ko sa Panginoon yan. Kung ito ang susulat ko, mga kapatid, sa kanya, dahil siya ang nagsabi kung ano ang kanyang ginawa. Pakikiapin. That is a heavy sin sa harap ng ating Panginoon, mga kapatid. And we all know that God hates that kind of attitude, that kind of sin, mga kapatid. Ang huli, si Brother Mel. Ito kilala ko, mga kapatid. Adik kung tawagin, mga kapatid. Siguro nakakatawa. Tinutokso siya, mga kapatid, adik ka. Pero tingnan niyo mabuti, mga kapatid, kung ano ang naging problema niya sa nakaraan niyang buhay. Alam niyo, ang pagiging drug addict ay pagiging salot ng lipunan, salot ng gobyerno, salot sa mga tao na nakapaligid sa kanya, mga kapatid. Tingnan niyo mabuti yung placard. Si Brother Lando, Brother JR, Sister Alice, si Brother Richard at si Brother Mel. Ang kanyang buhay, kanilang buhay, mga kapatid, ay binigay sa ating Panginoon. Una akong tatawagin ulit ay si Brother Lando, mga kapatid. Kung ang kanyang present life, noon ang past life, ay ganyan. Binago siya ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hindi ako sinungaling. Alam ko kung ano ang katayuan ni Brother Lando ngayon, mga kapatid. Mabless ako sa taong yan dahil siya nag-i-insist na magkaroon ng prayer warrior lagi tuwing Sunday. Si Brother JR, siya ngayon ay nagbibigay na ng salita ng ating Panginoon sa bawat kapwa niya sa pagkatol. Hallelujah! Sister Aline, obedient, dedicated to God. Siya ngayon ay nagpapagamit sa ating Panginoon, mga kapatid. At si Brother Richard,
Chong ngayon, balak niya maging pastor, mga kapatid. Hallelujah! Isang malaking bagay na maging patutaya sa bawat isa sa inyo, mga kapatid. Ang kanilang ginawa, mga kapatid, ay hindi kaya-aya sa Panginoon, pero naging worthy sila dahil ang kanilang paglilingkod sa Panginoon ay binigay nila ang kanyang sarili. Brother man, soul winner. Soul winner, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, si Brother Ben, most, lahat halos sa kanilang mga kasamahan, mga kapatid, ay naiakay niya sa Panginoon. Tingnan niyo ang pagkilos ng Panginoon. Kung ang dati mong buhay hindi kakaya-aya sa ating Panginoon, mga kapatid, pero ikaw ang ginamit na instrumento para ikaw gamitin para sa iba, mga kapatid. Hindi kami gumawa ng kwento, hindi kami gumawa ng kwento para lang sabihin sa inyo na ito ang ginawa namin, mga kapatid, para scripted. No. Ito ay totoong nangyayari sa kanilang buhay. Ito ay bagay na dapat ninyong malaman na ang Panginoon ay nagbibigay ng milagro sa bawat isa, mga kapatid. Walang bagay. Walang bagay na maliit at walang bagay na mahirap. Ang sabi ng Biblia, is there anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap sa Panginoon? Sabihin niyo kung meron. Meron ba? Walang mahirap sa Panginoon, mga kapatid. Kung sila nga binago ng Panginoon eh. How much more tayo, mga kapatid? Sa mga bisita, once again, hindi ito para i-condemn kayo, mga kapatid, kundi pakita sa inyo na ang Panginoon na ating pinaglilingkuran ay mapagpatawad na Diyos. Ay mapagpatawad na Diyos. Kahit sa mga tao na naglilingkod na sa Panginoon, ito ay isang lesson, mga kapatid, at ito ay isang bagay na dapat natin tignang mabuti na ang ating pinaglilingkuran Diyos ay hindi respecter of persons. Wala tinatangi, mga kapatid, kaya ikaw ay mayor, kung ikaw ay presidente, ikaw ay pinakamababa, tanda mong mabuti, pantay-pantay ang lahat ng tao sa harapan ng Panginoon. Kaya kung hindi ka nagsisiryoso sa paglilingkod sa Panginoon, warningan mo ang sarili mo. Tama na, magpatuloy ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang mga taong ito, mga kapatid, ay naging blessing din sa buhay ko, mga kapatid. Dahil sila ay nagiging salamin sa akin na ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi ginagawang biro at hindi ginawang simple lang, mga kapatid. Dahil ang pagpako sa krus ng ating Panginoon ay hindi rin simpleng pangyayari, mga kapatid. Biro mo, kasalanan mo, inako niya. Unfair, di ba? Kasalanan ng tao, inako ng Panginoon. Maraming salamat sa ating Panginoon, mga kapatid, at sila ay binago ng ating Panginoon. Maraming salamat sa mga tao ito na ginamit ulit ng Panginoon sa buhay nila, mga kapatid, na kumilos ang kanilang sarili, ang hinayaan nila ang kanilang sarili na paggamit sa ating Panginoon. Hallelujah. Bigyan natin ng palakpakan ng ating Panginoon. Glory. Hallelujah. Hallelujah.